Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Pabaya ka kasi. Kaya nagkaganyan ng bata. Shani, ba't mo ako sinampal? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Ang pagpasok sa buhay may asawa ay maitutulad sa pakikipagdigma. Upang maging matagumpay ay kailangan ng iba yung paghahanda. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Zenny sa ating durang sa kanyang panahon. Ano ba itong maliit na kahong regalo mo sa akin, Zenny? Buksan mo na lang para malaman mo. Ikaw talaga, may pa-suspense ka pa eh. Siyempre, para mas maging masaya at memorable ang monthsary natin. Ay no, mabuksan na nga. Oh, Sin? Sani, ibig mo sabihin ito? Oo, Roger. Niyayaya na kitang pakasal. Will you marry me? Siyempre naman, oo. Gusto ko naman talagang pakasalan ka eh. Nahiya nga ako kasi ikaw pang babae ang nag-propose sa akin. Okay lang yun. Makabago ng panahon ngayon. Kaya kahit kami mga babae, maaari na rin kami mag-propose ng kasal sa lalaking mahal namin. Kaya lang, wala pa akong trabaho. Wala rin akong ipon para sa ating pagpapakasal. Hindi problema yun. May ipon naman ako eh. At may stable job. Ang mahalaga, makapagpakasal na tayo. At saka ka nalang humanap ng trabaho pag mag-asawa na tayo. Ano ikaw mo, anak? Ikaw lang ang gagasto sa inyong kasal? Kasi inay, wala pang trabaho si Roger. Kaya ako na muna. Dapat kasi ate, hindi mo muna siya niyayang pakasal. Sana, hinintay mo muna siya makapagtrabaho at makaipon. 33 na ako, Tessie. Konti na lang ang panahon kong magkaanak. Kaya naghahabol na ako. Di lumitaw din ng totoo. Naghahabol ka sa biyahe, kaya kahit hindi pa dapat, ipinilit mo. Hindi mo na naisip na bata ng 10 taon sa'yo ang lalaking yon? Ilang buwan ko na po siyang nobyo, Nay. At saka nagmamahala naman kami. Kaya ayoko nang patagalin pa ang pagiging magnobyo namin. Ate, sana lang hindi mo pagsisihan ang ginawa mo. Mahal na mahal ko si Roger, Tessie. At hindi ko pagsisisihan ang naging pasya kong pakasal sa kanya. Mabuti naman dumating ka na, anak. Bakit ho, Nay? May problema ba? Ito kasing pamangkin mo, wala nang gatas. Pag nagutom itong mamaya, wala na ako maibibigay. Nasaan po si ate? Ang sabi niya sa akin, pagdating niya kay Jamie dito kanina, kagabihin daw siya. May tutorial daw siya ngayon. Ay, naku, si ate talaga sobrang sipag. Tumatanggap pa ng tutorial job. Hindi na nga siya maganda ugaga sa trabaho niya sa school at sa bahay nila. Pati dito sa pamangkin ko. Kailangan talagang kumita ng gusto ang kapatid mo, Tessie. Dahil hanggang ngayon, gastos pa rin niya lahat sa bahay nila ni Roger. Tapos, gatas pa nitong pamangkin mo. Kahit pala may trabahong lalaking yun, hindi nagbibigay ka, ate? Ay naku, sinabi mo. Asa talaga siya sa kinikita ng kapatid mo. Bakit naman kasi? Siya pang pinakasalan ni ate. Napaka-immature at irresponsable. Kawawa lang sa kanyang kapatid ko. 1
Okay ka talaga, Roger. Ang sarap naman ang dala mong alak at pulutan. Mucho ako ngayon, Dave. Bagong sahod. Paano kung maganap ng kita mo si Zenny? Oh. Kahit maganap yun. Pag sinabi kong ubus na, tatahimik na lang yun. Hindi siya magsisisigaw? Talagang hindi. Wow. Matured ang asawa ko. Yung palang advantage kapag matanda sa yung napangasawa mo. May tumatawag sa akin. Oh, Ay, no. baka Sen. pauwi ka na, pare. Hindi niyo gagawin yun. Sandali, sasagutin ko. No, Sunny. Ba't tumawag ka? Si Jamie, mataas ang lagnat. Oh. Ininom ko na siya ng gamot pero hindi pa rin bumababa lagnat niya. Hindi dalhin mo na sa doktor. Tatawagan mo pa ako dito nariyan ka na nga. Parang hirap din siyang huminga Pambihira ka naman. Dalhin mo na sa ospital. Tatawagan mo pa ako wala naman akong pera. Kumilos ka na, sige na. Pag may masamang nangyari dyan, sisisihin kita. Buti naman, narito ka na. Gutom na ako. Wala na pala kahit anong dilatar dito. Hindi mo man lang ba kukumustahin ang anak natin? Bakit nga ba hindi mo siya kasama? Naiyon ba sa ospital? Oo. Dahil sabi ng doktor, may pneumonia siya. At kailangan ma-confine mo na doon. Yan nga ba ang sinasabi ko Pabaya ka kasi. Kaya nagkaganyan ng bata. Bakit mo ako sinampal? Ang kapal ng mukha mo. Ako pa ang sisisihin mo sa nangyari. Ako nga itong puro trabaho. Mabuhay lang tayo. Habang ikaw buhay binata ka sa piling ng mga barkada mo. Sinusumbatan mo ba ako? Oo! At ngayon ako nagsisisi sa pagpapakasal ko sa'yo! Bakit umarkila ka pa ng sasakyan, anak? Aari naman tayo mag-taxi na lang pauwi sa inyo. Hindi na po kami babalik ni Jamie sa tinitira namin ni Roger, Nay. Sa atin na po kami tutuloy ng apo ninyo. Ha? Ayoko na, Inay. Pagod na po ako sa pagtitiis. Kung ayaw magbago ni Roger para sa amin na pamilya niya, ilalaan ko na lang ang sarili ko para sa aking anak. Alam ba niya itong ginawa mo? Kakausapin ko po sana siya pag uwi ko kanina. Pero wala siya. Malamang nasa barkada na naman siya. Kaya nag-iwan na po ako ng sulat. Talaga, pre? Ilang araw nang wala sa inyo sina Zenny? Ha? Oo, Dave. Oo. Hindi na sila umuwi ng bata sa bahay matapos na ilabas na sa ospital ang aming anak. Kaya pala ilang araw ko napapansin, malungkot ka Parang ayaw mo nang umuwi sa inyo. Talagang ayaw ko na doon, Dave. Dahil naaalala ko lang sila pag naroon ako. Gusto ko, bumalik na lang kay Ito. Tama yun, pre. Umuwi ka na lang kay Manlando. Wala ka pang problema. Hayaan mo na si Zenny. Kusa siyang umalis, hindi kusa rin siyang bumalik. Sure ka na ba dyan sa balak mo, ate? Oo, Tessie. Kailangan kong muling bumangon at magpakatatag. At naniniwala ako na sa gagawin kong ito, mangyayari ang gusto ko. Mamimiss ka namin. Mamimiss ko rin kayo. Hindi bali. 3 years lang naman ako magtatrabaho sa Dubai. Paano nga pala si Roger? Hindi ko alam kung magbabago pa siya at babalikan kami. Ang alam ko lang ngayon, may anak akong kailangan paghandaan ng kinabukasan. Kaya gagawin ko yun. Kahit wala siya. Ipapaalam mo ba sa kanya na mag-a-abroad ka? Hindi siya tumatawag o nagte-text man yan sa akin. Kaya siguro,
Hindi na kailangan malaman pa niya. Ay, nalulungkot naman ako sa nangyari sa married life mo. Kasalanan ko rin eh. Nagpatalo ako sa damdamin ko. Akala ko dahil 33 na ako at may trabaho na, sapat na yun para mag-asawa. Hindi pala. Nagkamali ako. Ikaw ba, Roger, wala nang balak na balikan ang iyong mag-ina? Tay, kusa siyang umalis. Kaya dapat kusa rin siyang bumalik. Anak, hindi dapat ganyan ang katwiran. Kasal na kayo ni Seni. Ama ka na ng tahanan ngayon. Kaya dapat mag-matured ka na. Tay, Alam mong kasalanan mo, kaya kanya iniwan. pero man, kinakampihan niyo pa ang babaeng yun eh. Dahil siya lang ang nagpakasakit upang maging matatag ang inyong pamilya. Uy, Simula pa lang siya na nagtatrabaho. nagkatrabaho din naman po ako. Oo. Pero hindi ka nagsikap na tumagal sa mga napasukan mo. Dahil naging kampante ka na may kita sa pagtutuloy ang asawa mo. Nakalimutan mo ngayon tungkulin bilang padre de pamilya. At may anak kayo na kailangang paghandaan ang kinabukasan. Kaya nung magkasakit yung apo ko, nabaon sa utang ang aking manugang. At sa halip na tulungan mo, naroon ka sa iyong barkada. Si Balaing Pining at si Tessie lamang ang umaalalay sa kanya. Kasi naman alam kong kaya niya. Mali, anak, mali. Kaya man niya o hindi ang problemang dumarating sa inyo. Dapat ka ring makibahagi sa paglutas noon. Dahil mag-asawa kayo. Nahiyan tuloy. Iniwang kanya. Napulun eh. At baka kapag hindi ka pa kumilos, habang buhay nang mawala sa'yo ang iyong mag-ina. Ano bang ibig niyo sabihin? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Kapag nandoon ka na sa Dubai, anak. Opo, Nay. Hayaan niyo, sisinupin kong kikitain ko doon. Para sa kinabukasan ng aking anak. Nay, kayo nang bahala kay Jamie, ha? Kahit naman hindi mo sabihin, talagang hindi ko naman pababayaan ang aking apo. Seni, Anak, ang asawa mo, malamang si Balaing Lando nagsabi sa kanya na aalis ka ngayon. Roger, bakit narito ka sa airport? Seni, patawarin mo ako. Inaamin ko na ang mga pagkukulang ko. Pag-iusap, huwag kang umalis. Huli na, Roger. Nakapirma na ako ng 2 taong kontrata sa Dubai. Magbabago na ako. Pangako yan. Magsisikap na ako sa trabaho at magiging responsableng asawa mo. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan. Patawad. Patawad din, Roger. Naging mapusok ako noon. Niyaya kitang pakasal kahit hindi ka pa handa. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, kahit mali yun, pinilit ko. Kaya ganito kinahinat na natin ngayon. Seni, magsimula tayong muli. Magiging iba Roger na ako. Pangako yan. Handa naman akong tanggapin kang muli. Pero kailangan sa pagkakataon ito, paghandaan na natin ang muli nating pagsasama.
Bata man o matanda ay maaaring makadama ng kapusukan. Kaya iba yung pag-iingat sa pagpapasya ay kailangan upang maiwasan ang pagkawasak ng sambahayan sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sa hangad na makaganti sa utang na loob ay nakagagawa ng maling desisyon. Ganito ang naging karanasan ni Dina sa ating dulang sa kanyang panahon. Narito na po ako, Inay. Tay! Narito kami sa kusina, Dina. Pumarito ka na makakain na. Oh, andito ka pala, Lambert. Oo, Dina. Magandang gabi. Pinapunta namin siya dito dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Ah, ano po yun? Tungkol sa inyo nalalapit na kasal. Oo. Inay, hindi ko naman po nobyo si Lambert. Sinabi ko nga po sa kanya na sa iba niya na ibaling ang kanyang pag-ibig. Ano ba ang ayaw mo kay Lambert? Mabait naman siya. May magandang kabuhayan. Oo nga. At natitiyak namin na magiging mabuti siyang asawa sa iyo. Totoo yun, Dina. Lahat gagawin ko, mapaligaya ka lang. Hindi kita mahal. Mamahalin mo rin ako. Pagkasal na tayo. Kaya pumayag ka na. Akala ko, gentleman ka. Marunong tumanggap ng pagkabigo. Hindi pala. Itigil mo nga yan, Dina. Basta sa ayaw at sa gusto mo, pakakasal ka kay Lambert. At wag na wag mo kami ipapahiya. Alam mo kung paano kami magalit. Iyon ang problema ko, Eileen. Talaga bang ayaw kang pakinggan ni Namang Damian at Aling Cora? Oo. Minadali pa nga nila kasal namin. Eileen, 1 buwan na lang ikakasal na kami. Paano yan? Kahit naman umalis ka sa inyo, sa tapang ba naman ng mga magulang mo? Baka sugurin ka at ipahiya sa trabaho mo. Kaya sa malayong lugar ko gusto magpunta. Doon sa mahihirapan silang sundan ako. Yung hindi nila iisiping pupuntahan ko. Ano kaya kung si Lambert ang pakiusapan mo para umurong sa kasal niyo? Saradong isip ng lalaking yun. Makasarili siya. O isan mo naman balak magpunta? Sa probinsya niyo. Doon tayo magpunta. Dina, malaki ang pamasahe doon. Wala pa akong pera ngayon. Huwag mo nang intindihin yun. Ako na bahala. Basta samahan mo lang ako sa inyo. Cora, bakit tayo lang ang nag-almusal? Gisingin mo na rin si Dina. Para pagsundo sa atin ni Lambert, hindi na siya maghintay na matagal. Sige. Ngayon nga pala tayo pasusukatan ng damit ni Lambert, ano? Teka, pupuntahan ko na siya.
Dina? Dina, bangon na! Sumabay ka na sa aming kumain para makapag-ayos ka na. Ngayon tayo magpapasukat ng damit para sa kasal niyo ni Lambert. Bakit ba hindi sumasagot ang babaeng to? Kapasok na nga lang. Wala si Dina sa higaan niya. Paayos ang kama niya. Ang ibig sabihin, hindi siya natulog dito kagabi. Damian! Damian, halika rito! Madali ka! Cora! Ano nangyari? Si Dina! Wala rito! Ano? Malamang tumakas siya! Suwail na yun. Oh, Diyos ko! Ipinahiya tayo! Salamat, Eileen. Ngayon narito na tayo sa laot. Panatag na ang loob ko. Oo, umaandar ng haing barko. Malayo na tayo sa inyo. Hindi ka na nila masusundan. Hindi rin naman alam ni na inay ang address mo. O anong balak mo pag nandun ka na? Ala na. Titingin ako ng maaari kong pagkakitaan. Excuse me. Pwede bang makipagkwentuhan sa inyo? Mag-isa lang kasi ko eh. Nakakainip. Eileen, ang gwapo niya. Sige. Salamat. Ako si Leonard. Ano pangalan nyo? Ako naman si Dina. Ako naman si Eileen. Magkaibigan kami. Sa summer din bang punta nyo? Oo. Doon ka rin, Leonard? Oo. Dadalawin ko nanay ko't mga kapatid. Ah. May dala nga pala akong ulam. Niluto ko. Kung gusto nyo, salo-salo tayo mamaya. Wow! Okay yan! Sige ba? Uy, wala na si Leonard. Hindi pa rin mapawi ang ngiti mo dyan. Grabe, Eileen! Ang lakas talaga ng dating niya sa akin. Kasi gwapo at mukhang gentleman. Hindi lang yun. Para bang na-love at first sight ako sa kanya. Feeling ko, mahal ko na siya. Totoo pala yung love at first sight, ah. Hindi, yun talaga ang pakiramdam ko. Bigla ko nga nakalimutan ang tinakasan kong problema. Kaya ako, Dina. At pumayag kang sumama sa akin dito sa bar ng barko. At kasayo pa kita ngayon. Ako rin, Leonard. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. Talaga? Oo. Mula kasi nang mapunta ako dito sa Maynila para magtrabaho. Para nga makatulong kina inay. Naging malulungkutin na ako. Buti ka pa. Yun lang ang problema mo. Magaan lang. Hindi tulad ng problema ko. Alam mo, Leonard, napunta ako dito sa barko dahil tumakas ako sa amin. Ano? Bakit? Gusto kasi ako ipakasal ng mga magulang ko sa hindi ko mahal. Mali nga yun. Sinasaklawan nilang damdamin mo. May utang na loob kasi si Itay sa papa ni Lambert. Nakulong siya noon dahil sa bintang. At ang papa ni Lambert ang tumulong sa kanya upang makalaya. Pero hindi pa rin tama na pilitin ka nila. Mabuti na lang pala, tumakas ka. Nagkakilala tayo. Leonard. Ngayon, Dina, talagang hindi ka na makakasal pa sa kahit sino. Ano? Dahil hindi ako papayag. Bakit? Dahil mahal kita, Dina.
I love you. Ano nangyari sa lakad mo, Damian? Alam ko na kung saan nakatira si Aileen. At narating ko rin ang inuupahan niyang bahay. O ano? Nakita mo ba doon si Dina? Hindi. Wala rin doon si Aileen. Umuwi raw ng probinsya. Kasama ang isang dalaga. Sabi nung kasera niya. Malamang si Dina yun. Ay, sina nga. Walang yang yun. Matigas talaga ang ulo. Hindi man lang niya tayo inisip. Paano ba natin siya makikita ngayon, Damian? Mabuti pa nga wag na siyang magpakita. Dahil baka mapatay ko lang siya. Bakit malungkot ang mahal ko? Nagsisisi ka ba sa nangyari sa atin? Hindi, Leonard. Nag-aalala lang ako. Baka pagbaba natin dito sa barko, hindi na kita makita pa. Hindi mangyayari yun. Dahil ibinigay mo na sa akin ang address ni Aileen. Pupuntahan kita kagad doon. At aayusin natin ang ating kasal. Ay, Leonard! Ano yun? Ano yung sumabog ngayon? Bakit nagkakagulo ang mga pasahero ng barko? Oo nga. Si Arlene na! May pumutok daw sa engine ng barko! Magsisiganda kayo! Lalabog ang barko! Lalabog daw itong barko, Leonard! Ay, Diyos ko! Oo nga. Narinig ko sa mga tao. Hindi na. Kunin mo ito. Life vest! Isuot mo. Bilis. Paano ka? Kaya kong sarili ko. Leonard, natatakot ako. Ayoko magkahiwalay tayo. Basta't itong tatandaan mo. Mahal na mahal kita. At hindi na yun magbabago pa. Anak, ginabi ka na. Pinuntahan ko po kasi yung kinunan ko ng chairs and tables para sa birthday ni LJ sa Makalawa. Bakit? Nagpadagdag po ako ng chairs, tables, and balloons. Nakapagpagawa na rin kami ng cake para sa aming apo, Dina. Salamat po sa tulong, Inay. Itay. Sino pa ba naman ang makakatuwang mo kundi kami? Oo nga. Dahil wala na nga ang kanyang ama. Tama po kayo. Hindi siya nakaligtas sa lumubog na barkong yon. Hindi tulad namin ni Aileen. Pero siguro, kung hindi niya ibinigay sa akin ang life vest na nakuha niya, makaligtas siya. At ikaw naman ang nawala. Hanggang doon na lamang talaga ang buhay niya, anak. At ikaw, binuhay pa ng Panginoon upang maituwid namin ang aming pagkakamali. Nay. Muli kaming humihingi ng tawad, anak. Dahil sa aming pagkakamali, naging dalagang ina ka. Tanggap ko na po ang lahat, Itay. Inay, masaya na po ako. Nakapiling ko ang anak namin ni Leonard. Ang dami mo na naman pasalubong kay LJ, ha? Aileen, kaya ako nagsisikap sa trabaho para sa baby ko. One and only ko yata siya. Aba, wala ka na bang balak mag-asawa, Bes? Si Leonard lang ang nagmamay-ari ng puso ko. At ngayong wala na siya, nakalaan na lamang ito para sa aming anak. Ay, sayang ano?
Hindi nakaligtas si Leonard doon sa lumubog na barko. Di tulad natin. Nakakalungkot talaga. Pero kahit ganun, may matamis na alaala pa rin siyang naiwan sa akin. Ang panahong pinagsamahan namin at ang aming anak. Bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan, Eileen. At alam kong magagawa ko yon dahil hindi ako pababayaan ng Diyos. Sa buhay na ito, maraming beses na maaaring magkamali ang tao. Kaya dapat na maging maingat sa gagawing pagpapasya upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala naman akong inasam, kundi ang makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kakahanap ng lalaking akala ninyo hahangaw sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dulang sa kanyang panahon. Cindy! Eto ako! Oy! Harold! Oh! Eto na yung isang banyerang bangos mo. Pwede yan. Nabunuhan ko na eh. Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang pinagreserba mo ko na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong aabutang bangus na mabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili rito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog eh sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport eh. Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng Fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Di pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na, umalis ka na. Nakaalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo?
Obet. Tsaka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas na magiging kuya na naman daw ako dahil buntis na naman sa inay. Ano ba naman yan sa inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo Nasaan ngayon si inay? Ano sa kawarto niya? Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo nga yung pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakato ka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo. Bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nitong nakaraang magkasunod na taon, ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko. Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga masama, Nay Ginawa niyo ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi niyo alam na malaking kasalanan yung kinasanayan yung yan? Bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay, mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang pakialaman mo. Ano, ha? Bitiwan mo ko. Hindi. Alisin mo yung pagkakasakal mo sa akin dahil kung hindi, tatadyakan kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ninyo. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Uling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadena mo kasi nanay mo. O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ha? Ising, saan ba talaga ako paanakin? Masakit ng balakang ko. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Wala nakatira doon. Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oo, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni Cindy. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi Maniwala ka sa akin, Magda. Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta. Pumutok na yata ang manubigang ko. Teka, pinilin ko. Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Nanganak na yata ako, hindi ko na kaya. Lalabas na yung sata. Ayan na, lalabas na saluhin. Ay, Diyos ko ha. Paano ko masasaluhin ng anak mo, Magda? Biro ni Aling Ising ang buhay. Mabuti na lang may mga barangay tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang nyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaking nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung bayar ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki magmamahal sa akin ng totoo. Ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos,
basta na lang itatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahahanap sa lalaking akala ninyo ihahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala! Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam ninyo, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi ba? Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, gano'n. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan nating kumilos. Pero siyempre, kailangan din nating manampalatayang pansamantala lang ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Obet? Obet, nasa si inay? Bakit basta nalang iniwan ng bata sa duyan? Hindi ko alam kung saan nagpunta ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatean ko na rin. Kahit na inis ako kay inay. Eh, ang problema nga, dahil alam niyang nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yun, talagang lalayas na ako sa bahay na ito, ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni inay. Cindy? Ano pala? Nay! Cindy? Ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi. Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso para ka ako madaling maibenta ng 300. Sana nga tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong tama ka, anak. Na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay! Kahit tagal kong inasam ang pagkakataong ganito, walang laman ang mga dasal ko kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon nito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko, yun ang nagmulat sa akin para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang mga kahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat. Ang mga hamon at pagsubok sa buhay ng tao'y likas na at kaakibat ng araw-araw na pakikipagsapalaran sa mundo.
Subalit hindi nararapat magpatalo. Kailangan nating bumangon, harapin ang mga ito upang mapagtagumpayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutiat. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mong sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako mayroon siyang mabuting dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Walang taong hindi nakararanas ng pagsubok, kahit na yung mga relihiyoso ay nararanasan din ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni El Rey sa ating dulang sa kanyang panahon. Lorna, hindi ka pa ba tapos? Baka malate na tayo. Dapat bago umawit ang choir, nasa church na tayo para makasabay tayo sa pag-awit, maging sa prayer. Oo, tapos na to. Sana maasawa ko, maaga pa naman eh. Bakit pa kasi ang tagal mo? Inayos ko pa itong mga dala mo kagabi. Yung para sa mga nasunugan, Oo. nalilingapin ng church. Oo, para maibigay na rin natin ang mga ito ngayon. Mabuti, naalala mo. Sobrang pagod ko kagabi, kaya nakalimutan ko na mga yan. O, tayo na, para hindi tayo malate. Salamat naman at pinasyalan mo ako uli dito sa bahay, El Rey. Oo, Kuya Rico. Malungkot ka. Ano problema? Inom tayo, Kuya. Ha? May dala akong alak dito. Tingnan mo to. Pareho tayong hindi mahilig sa alak, di ba? Ba't nagdala ka niya? Pwede mo naman sabihin ang problema ng hindi lasing. Kuya, bakit ganun? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Teka, sandali. Ano ba talaga ang problema mo? Sinunod kong payo mo. Nagpa-check up ako sa doktor pero hindi alam mo yun ni Lorna. At lumabas ng resulta. Anong resulta? Kuya, baog ako. Ano? Kaya pala sa loob ng 10 years namin pagsasama ni Lorna, hindi siya nagbuntis. Dahil isa akong inutil. El Rey. Kuya. Teka. Magpakatatag ka, ha? Huwag mong isiping inutil ka. Wala ka lang kakayahang magkaanak. Pero may silbi ka pa rin. Tandaan mo yan. Oh, magmerienda po muna kayo, Nay. Salamat, Lorna. Pasensya na kung naabala kita, ha? Oh, hindi po, Nay. Tapos na po ako maglaba nang dumating kayo. Buti nga po dumating kayo nang wala pa si El Rey. Mas makakapag-usap tayo. Tinawagan ako ni Rico. Pasyalan ko raw kayo at kumustahin. Tama-tama naman na papunta ako rito.
Mukhang may problema kayo Si El Rey po. Natuto ng maglasing. At may pagkakataon din po na napapabayaan niyang kanyang trabaho dahil dun. Ano? Bakit nagkaganon ng anak ko? Tinatanong ko nga po pero ayaw niya sabihin Kausapin niyo naman po siya. Baka po sa inyo magtapat siya. Hindi pala sinabi sa inyo ni Kuya. Ang sabi niya, pasyalan ko kayo at kumustahin. Pag ano ng kuya mo, alam ko na. May problema kung ibig niya sa iyo ko itanong. Ngayon, sabihin mo anak, ano ba problema? Bakit pati paglalasing pinasok mo? Nay, hindi ko kayo maaaring bigyan ng apo. Dahil baog ako. Yun ang sabi ng doktor nang magpatingin ako. Ano? Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mo sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako. May mabuti siyang dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Pagsubok lang yan sa iyo, anak. Sinusubok niya ang tibay na yung pananampalataya sa kanya. Alam na ba ito ni Lorna? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Nag-aalala kung baka hindi niya matanggap at iwan niya ako. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo, El Rey. Lorna, sumampa ako sa harap ng Diyos na makakasama mo ko sa hirap at ginhawa hanggang wakas. At handa akong tuparin yun. Oh, salamat. Salamat, Lorna. May paraan naman upang magkaroon tayo ng matatawag na anak. Magiging masaya pa rin tayo. Masaya ako at nauunawaan ka ni Lorna. Ikaw lang Natakot ka kaagad at pinanghinaan ng loob. Oo nga, Kuya. Kaya nga humingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa mga nagawat na sabi ko. Pwede naman kayo mag-ampon. Kung talagang ibig niyo magkaanak. Ginawa na namin yon, Kuya. Nagpunta kami sa isang bahay ampunan at may napili na kami para ampunin. Ang bilis niyo, Sabik na kaming maging mama at papa, Kuya. Tama ng 10 years na hinintay namin. Ano napili niyo? Babae o lalaki? Lalaki, Kuya. 6 years old na siya. Bakit malaki napili niyo? Nakita niya kami, Kuya. At nang malaman niyang naghahanap kami ng aampunin, nakiusap siya na siya na lang ang kunin namin. Magpapakabait daw siya. Kaya naawa na kami. Siyang napili namin. Pumapasok na pala sa school si Mark, Lorna. Nung nasa bahay ampunan po siya, grade 1 na siya, Nay. Kaya itunuloy na po namin dito ang pag-aaral niya. Mukha siyang mabait at magalang. Nagmano nga siya agad nang malaman niya nanay ako ni El Rey. Tama po kayo. At tinutulungan din po niya ako sa mga gawain dito sa bahay. May nag-text yata sa cellphone mo. Opo. Ang pinsan ko pong si Lulu, gusto niya magkita kami. Ikaw pala si Angie, ang kaibigan ng pinsan kong si Lulu. Oo, Lorna. Dalaga pa lang kami, magkaibigan na kami. Bakit mo gustong ipaampon ng dalawa mong anak? Malapit na akong mamatay. Kanser sa utak yung sakit ko. Gusto ko, bago ako mawala,
maiwan ko ang aking mga anak sa mga mabubuting kamay. Wala ba kayong mga kamag-anak ng asawa mo? Uli lang lubos kami nang namayapa akong asawa. Pareho kaming walang kapatid. Kaya wala kayong aalalahanin sa pag-ampon sa mga anak ko. Ang pakiusap ko lang, pareho nyo silang ampunin. Huwag niyong maghihiwalayin ang magkapatid. Ano? May dalawa na naman kayong ampon? Oo, Kuya Rico. Isang 4 years old at isang 2. Uli lang lubos na sila at kaibigan ng pinsan kong nanay nila. Bago siya namatay, nakiusap siya na ampunin at huwag paghiwalayin ng mga anak niya. Kaya inampun namin. Pero baka mahirapan kayo. Hindi madali magpalaki ng 3 bata nang sabay-sabay, ha? Kuya, Malaking pagod at gastos yun. pareho naman kami may pinagkakitaan ni Lorna. Oo nga naman, Kuya. Magsisikap kami para makayanan namin. Tay, ano pong sabi ng doktor? Ano na po nag-ininay? Ligtas ng nanay niyo, Mark. Kaya lang dahil sa pagkaka-stroke niya, mahabang panahon siyang gagamutin upang bumalik siya sa dati. Kawawa naman si inay. Malaking gastusin yun, anak. Nag-aaral pa naman ang 2 mong kapatid. Wala na pong problema doon, Tay. Nag-usap na po kami magkakapatid. Sabi ko sa kanila, dahil sa pagkaka-stroke ni inay, kailangan nilang mag-working student para hindi niya na problemahin ang pag-aaral nila. At pumayag po sila. At ako naman po, tutulong din sa inyo sa mga gastusin. Nahihiya ako sa inyo. Huwag po kayong mahiya, Tay. Handa po kaming tulungan kayo. Dahil isang pamilya po tayo. At mahal namin kayo ni inay. Salamat sa inyo, mga anak. Mapalad kami ng nanay niyo. Dahil hindi lang kayo mababait ng mga anak, kundi mga maunawain at mapagmahal pa. Happy wedding anniversary po, Nay. Tay. Salamat, anak. Salamat. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo, nasaan? Nasa kitchen po. Busy sa pag-aayos ng celebration para mamaya. Nag-abala pa kayo. Inay, ginawa po namin ito dahil mahal namin kayo ni Itay. At gusto po namin kayong pasalamatan dahil sa pagmamahal at pagkalinga nyo sa aming 3. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng maligayang pamilya at ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa inyo dahil napaligayan niyo kami, lalo na ako. Tay, naranasan kong maging ama sa inyong 3. Ang aking kapansanan ay nagbunga ng kaligayahan sa bandang huli. Lahat ng bagay ay may dahilan, kahit na nga ang kapansanan ng isang tao. Kaya ito'y hindi dapat na ituring na kabiguan, dahil ito'y maaaring magbunga ng kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Butiat. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar.
Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil lang doon, gusto niyo akong patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko! Huwag kang magalit, Gretel. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi madali ang maging ina. Sa pagdadalang tao pa lamang ay may hirap ng pinagdaraanan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gretel sa ating dunang sa kanyang panahon. O ano, Kayla? Masarap ba gawa ko? Oo, ate. Ang sarap mo talaga mag-bake ng cake. Nabusog ako, Buti may time ka pa mag-bake. Oo naman. Wala naman akong pasok sa opisina pag weekend. Hindi ka ba naman napagod? Alalanin mo, dinadala mo ang first baby niyo ni Kuya Jason. Hindi naman. Nakakainip din naman yung walang ginagawa. Ay, sandali ha. Aayusin ko yung cake na dadalhin mo para sa asawa mo. Bakit? Aray. Bakit, Ate Gretel? Ba't hawak mo yung puson mo? Sakit. Ang sakit ng puso ko, Kayla. Naku! Bakit ganyan? Naku! Ate Gretel! May umagas na dugo sa hita mo! Ano ba yan? Ay, hindi! Ang baby ko! Ang baby ko! Gretel, kumusta na pakiramdam mo? Jason, wala na ang baby natin. Gretel, Wala na siya. huwag ka na umiyak. Talaga sigurong hindi siya para sa atin. 4 na taon tayo naghintay para magkaroon ng anak. Nung dumating naman siya, 4 na buwan pa lang siya sa tiyan ko. Iniwan na tayo agad. Nag-iingat naman ako, Lahat ng bilin ng doktor, sinusunod ko. Pati vitamin C, ko lahat. Alam ko yun. Pero tanggapin na lang natin ang maluwag sa dibdib ang lahat. Maaring pagsubok lang ito sa ating dalawa. Ano bang bibilin mo dito sa mall, Kayla? Sinama mo pa ako. Wala ka namang ginagawa sa bahay niyo eh. Eh di samahan mo na ako. Malilibang ka na, matutulungan mo pa ako. Matutulungan? Paano? Na hindi mo pani sa laway ko. Ikaw talaga, oo. Saan nga ba tayo pupunta rito? May pupuntahan kasi kaming party ni Dom. Bibili ako ng damit para doon. Ibibili ko tuloy na pasalubong ang pamangkin mo. Ay, unahin na natin yung pagbili ng pasalubong sa pamangkin ko. Mas madali yun eh. Pag mamaya pa natin yun, bibilhin ako, baka makalimutan na natin. Dahil pagod na tayo sa katitingin ng damit mo. Oh, sige, tamang-tama. Narito naman tayo sa toy section. Ihahanap ko na siya ng bagong laruan. Ay, teka. Ang gaganda ng mga manika, Baka may magustuhan dito si Shane. Oo nga. Ay, itong isang ito. Itong long hair. Magugustuhan ng anak ko to. Ito na ang bibiling ko. Ako naman, bibiling ko itong mukhang baby. Dadaling ko sa amin. Talaga lang, ha? Oo. Ngayon ka pa maglalaro.
Jason, hindi ka pa mag-overtime? Hindi, James. May lakad kami ni Gretel. May panonoorin kaming concert. With dinner na yun, siyempre. Kaya pala eh. Ano kaya pala? Nariyan ang misis mo. At nakaayos ng gusto, pero... Pero ano? Pare, nagtaka lang ako eh. Kasi nakaayos siya. Then, may karga siyang manika. Yun ba? Pinaglilibangan niya yun. Nakatuwa niyang bilhin sa isang mall. Parang baby niya kung ituring eh. Siguro dahil sa nakunan siya sa first baby niyo. Kaya siguro ganun siya sa manika. Hinahayaan ko na lang, pare. Para makalimutan niya ang lungkot at sakit. Pero pare, huwag ka sanang magalit ha. Baka hindi makabuti sa kanya ang ginagawa niya. Baka tuluyang masira ang isip niya. Jason, anak. Kanina ka pa dito Tapos ka na rin magmerienda. Pero matamlay ka pa rin. May problema na naman ba kayo mag-asawa? Hindi ko po alam kung masasabing problema nga ito eh. Bakit ba? Ano ba yon? Ang labis na pagkahilig sa manika ng manugang nyo. Mula po sa bahay namin, hanggang kahit saan kami magpunta, dala niyang manikang yun. Na parang anak namin kung ituring niya. Napuna ko rin yun nung dumalaw ako sa inyo parang ang hindi normal yun dahil sa edad at sa estado niya ngayon sa buhay. Pero dahil sa pinagdaanan niyo, iniisip kong baka naman inaaliw lamang niya ang kanyang sarili. Nag-aalala ho ako eh. Sabi ng kaibigan ko, maaari daw masira ang isip ng asawa ko dahil doon. Naisip ko rin yun ngayon, iho. Teka, ang mabuti pa, gawin niyo itong sasabihin ko. Dahil lang doon, gusto niyo ako patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko. Gretel, huwag kang magalit. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko ba yung iniisip niyo na sisiraan ako ng ulo? Alam mo, pinagdadaanan ko. Inaaliw ko lang ang sarili ko. Palibasa, hindi ikaw nagbuntis, kaya ganyan ka. Nasaktan din ako. Dahil akong ama. Kung nangarap ka, ganun din ako. Pero ngayong wala ng anak natin, ikaw ang mas dapat kong alalahanin. Dahil ayokong pati ikaw mawala rin sa akin. Sana naman maunawaan mo ko. At huwag mong ikagalit ang gusto namin ni Mama. Alam mo, pare-pareho kayong may katwiran eh. Doktor? May katwiran sila na mag-alala. Dahil lahat ng bagay na sobra, nakakasama. Kahit na nga ang libangan. Katulad ng labis na pagkahilig mo sa manika. Ang sabi mo, tinatrato mo siya na parang baby mo. Opo, Dr. Franco. Doon sila nag-aalala. Posible kasing mas lumalim pa doon ang gawin mo. Pero may katwiran ka rin sa sinabi mong inaaliw mo lang ang sarili mo sa mga manika. Opo. May ilan nga kasing libangan ng manika. May kilala nga ako na may koleksyon pa nun eh. Kung ganun, wala po akong diferensya sa isip. Wala. Hindi naman dahil kumonsulta ang tao sa isang psychiatrist, may diferensya na sa isip. Sa ibang bansa nga,
kumukonsulta sa psychiatrist ng mga negosyante doon. Stress reliever nila ang mga katulad namin. Doc Franco, pwede kayang magkaroon pa ng ibang libangan ng asawa ko? Oo naman. Yun talagang dapat mangyari. Ang muling magbukas ang kanyang mundo. Para hindi lang sa manika matuon ang kanyang pansin. Ang tamang-tama. Dahil may isasuggest ako na puntahan ni Gretel. Doon, talagang kailangan ang mga katulad niya. Mga laruan na hindi na ginagamit ang pamangkin mo? Anong gagawin mo doon, Jason? Ma, dadalhin po namin sa orphanage na tinutulungan namin ni Gretel. Matutuwa ang mga bata doon kapag nagkaroon sila ng mga laruan. Ay, yun ba ang bagong libangan ngayon na manugang ko? Oho. Yun ang iminungkahi ng psychiatrist na tumingin sa kanya. At mas nakabuti po. Mas sumiglas siya. Maging ako po. Masaya ako malaman yan. Alala, sige. Sasabihin ko sa kapatid mong ihanda ang mga laruang hindi na ginagamit ang pamangkin mo. Maging yung mga damit at sapatos. Magpapadala rin ako ng pagkain para sa kanila. Salamat po, Mama. Ano ba ang good news mo sa akin, ate? Pinapunta mo pa ako dito. Kayla, Ano? buntis na uli ako. Ay, talaga, ate? Oo. Naku, magkakababy na uli kayo ni Kuya. 2 months na akong buntis. Sabi ng doktor doon sa orphanage. Oh, bakit naman doon ka nagpatingin? Ay, hindi naman sadya yun. Nagkataon lang na nahilo ako habang nandun kami ni Kuya Jason mo. At yun na nga. Lumabas sa pagsusuri ng doktor na 2 buwan na akong buntis. Ay, salamat naman. Feeling ko nga, hindi na ito mawawala sa amin na pagsubok lang talaga ng Diyos. Yung pagkawala ng aming first baby. At maaari din na kinasangkapan lang niya kayo para matulungan ang mga musmus na nangangailangan. Handa na ba yung mga gatas tsaka yung vitamins na dadali natin? Nasa kotsinahan. Dala ko naman yung mga damit, sapatos at mga laruan para sa mga bata sa orphanage. Yung mga pagkain. Okay na. Okay na. Dadaanan na lang natin kina Kayla. Ay, naku, tingnan mo, ang apo ko, ang saya. Kanina pa yung tawa ng tawa. Cute na siya. Paano bang natutuwa siya na sa orphanage gagawin ang kanyang first birthday? Oo nga, no. Ipagpapatuloy natin ang pagtulong sa mga batang nangangailangan. Imumulat natin ito sa ating anak. Dahil sila ay bahagi ng buhay natin. Kung minsan nagiging dahilan ng pagsubok upang makita natin ang pangangailangan ng ating kapwa, upang sila ay damayan sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutia, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.